So, good evening everyone, it's me again, Kuya Daniel. And I would like to share short story lang naman. Alam nyo, matindi naman talaga ang traffic dito sa Manila. Kagaya ngayon, March, ang tindi din ng init, di ba? Ngayon, sabayan pa ng mahal ng gas. Sakit sa bulsa, di ba? So, imbes na sa isang halimbawa, in a 10 kilometer na biyahe, kilometers na biyahe, dapat ang konsumo mo lang ng gasolina is nasa around the price of 1 liter. Halimbawa, 55 yun sa 1 litro, di ba? Kaya nga sa tindi ng traffic, medyo lumalagpas tayo doon, di ba? Swerte na tayo kapag nakakuha tayo ng biyahe na madali. Okay. Ngayon, I have a passenger na insisted na we're not going to use Skyway, but instead of EDSA. Using Skyway, 22 minutes nandun na kami sa destination. Okay. But using EDSA, parang nag-travel yata kami ng 1 or 20 minutes. Ngayon, ako, meron naman akong pan. Ayun o, nakasilip na yan. Tapos meron pa ako ritong extra small pan. Nakatodo naman yung temp ng nakatodo naman yung temp ng ano ko, ng aircon ko. Kaya I have to use level 1 blower kasi malulugi naman ako sa gas, di ba? And gusto yata ng pasahero, nalakasan ko, kaya nga lang I can. Bakit? Deliver na lang ang pagkatid sa inyo. Hindi na ako kumita, lugi pa ako. Bayad pa na maintenance sa sasakyan ko. So, let's be considerate. Yes, hindi kayo nagmamadali. Pero, what about our gas consumption? Diba? Unfair naman na in favor lahat sa pasahero. So dapat ito rin titignan ng ano, na ating mga apps, o may mga apps na yan, no? Let's be considerable. Actually, when it comes to traffic, ang number 1 na panalo sa biyahe dyan, taxi. Ngayon kami sa TNBS app na yan, talo kami dyan. Talo kami sobra. Up to the, nakakaiyak. Sa totoo lang, nakakaiyak yan. Meron nga ako isang beses from Antipolo to Bonnie Ave, 3 hours. Tapos 700 yung binayad niya. Win-win ba tawag doon? Yung ba yung sinasabing kaysa wala na biyahe? No, come on. Kailangan win-win situation. Kami dito, ang labanan talaga namin dito, volume ang labanan dito. Diba? Pero hindi naman pwede yung kikitain ng biyahe na number 1 ko, so mapupunta lang sa biyahe 2 and 3. Unfair naman yun. So sana kapag mga heavy traffics, maging favorable naman din sa ano, sa driver kahit paano. Kasi may nakita nga akong post, kung ayaw nyo magbayad ng NLEX, baka pwede yung traffic bayaran, sabi sa post. Of course, it will not happen. So ang akin lang, kasi nakakasama ng loob, may nag-report sa akin, dumi daw na sasakyan ko. Bakit?
Ano gusto nyo? Sa kada gamit ng isang pasahero papakarwash ko para sa susunod na pasahero. Di ba? Hindi naman pwede yun. O sige, sabihin na natin huwag ganun. Bakit yung sasakyan hindi dumadaan sa mga maalikabok na daanan? Siyempre na-expose tayo sa mga ganyang daanan. Wala pa kami nadadaan ng maputik na may pasapasahing na kalsada. Hindi pa umaambon. Oh, come on. Let's be, kailangan pag sa korte nga, kailangan may ebidensya eh. Bakit yan walang ebidensya, di ba? Medyo lang unfair lang. So sana let's be favorable din naman sa mga driver. Kasi kami ito namumuhunan napapagod kami. Tapos magkano lang kinikita namin dyan, gaganyanin tayo, aalipostahin tayo, nakakaano naman. Paano ko? Alam mo kung matino lang yung driver ko, wala ako dito wala ako dito pag nasa isang opisina ako, nakapokus ako doon. So again, maganda maging fair tayo sa sa investigation kung ano yung nire-report ng ating mga customer. Okay? So God bless everyone, and sana huwag naman silang bully. Grabe.